Okay, let's pray. Binum Alkeno, our Father, our King, thank you for this wonderful day of Shabbat. Amidst the cold wind and weather, nice weather, we thank you for having the freedom to study your words, your holy Torah, so we can understand better our relationship, our covenant relationship with you. Teach us to understand your words, reveal to us wonderfully through Yeshua Mashiach and the Ruach HaKodesh. This we ask in Yeshua's name. Amen. Amen. So again, there will be a Messianic Convergence event on February 9. The Torah communities will be there and the lovers of Israel most probably will going to be there. And this is organized by a friend of mine, Pastor Roy Karandam. And accordingly, Joseph Dumont will have a part in the event by showing a video message. So yesterday, I had a very wonderful meeting with Pastor Jess Gatdula ng official Maharlika Foundation, which they're going to launch the first Maharlika Bank cryptocurrency. And this cryptocurrency is the first in the Philippines that is claimed to be backed up by assets. You will know that later because the good news is the crypto, alam niyo yung crypto, di ba? Digital money is going to be given for free to every Filipino. Sino gusto ng cryptocurrency? Digital money. Ayaw nyo, siguro. Gusto nyo TikTok na lang. TikTok, reels sa inyo. Wala kayong kitahan dyan. Ito, pinamimigay nga. 20,000 crypto per person. Pinamimigay nila. So, dito nyo. Foundation po ito. Allegedly, ito po piniverify ko pa na gusto. Galing po ito sa Marcos mga gold. At wala naman siyang kinukolektang money, basta pinamimigay. Yan na yun. Nandun ka na nga sinama na nga kita kaya na. So, ayun, ang requirements, natuwa ako, alam niyo kung saan ako natuwa? Dahil, bago ka tumanggap ng cryptocurrency na ito, ay kailangan manumpa ka muna sa Ten Commandments. Ibig sabihin, may covenant ka na huwag mong gamitin sa masama. Huwag mong gamitin sa ayaw ng Diyos. Sa gusto ng Diyos lang mong gamitin. Kasi, siyempre, pera po yan. Siyempre naman, ma-insulto lang ang Panginoon kung gamitin lang sa iyong gamitin. So doon ako natuwa dahil yung pinaka-spiritual leader ng grupo, which is a friend of mine, si Pastor Jess Gatdula nga, he is also a Ten Commandments advocate. So, nandun si Pastor Fred Merihilla din, is one of the pioneers at Ten Commandments advocate. Si Pastor Merihilla, umikot sa buong Amerika, nag-fasting for 50 days na ikot niya yung Amerika. Ito yung achievement niya sa Pilipino, no? Umikot siya sa Pilipinas. Amerika sa Pilipinas? Hindi, tapos na sa Amerika, a long time ago. Umikot siya sa Pilipinas para turuan ng Ten Commandments. Sabi niya, sa 10 pastor, maswerte kung merong isa nakaka-memorize ng Ten Commandments. Pastor, Oh. So sabi niya, Brother Ike, umikot na ako niyan. Wala pa. Sabi ko, medyo lumang tipan ka na kasi. Kaya medyo kami na mga bagong tipan. Biro lang po yan. Siyempre, panahon mo yon. Ito naman yung panahon ng mga Joshua generation. Kami naman magpatuloy nito hanggat saan kami aabutin. So the good thing is, mga kapatid, is merong proposed bill ngayon na nilalakad ngayon, which is the Ten Commandments Memorial Day. Wow! Sa Pilipinas ito, sa Congress. Ipafile ito sa Congress. So the moment I heard it yesterday, sabi ko, I was excited. Sabi ko, nandyan lang pala yan eh.
Kasi hindi mahirap gawin to. Yung bill natin, House Bill 6312, declaring the Feast of the Lord National Holiday, it's impossible. Near to impossible yun. Hindi, yung 10 commandments pagka nilagay mo na may calculation. Hindi, 10 Commandments, at least moral values ang inculcate. Mas madali ito sa aking paniwala na paaprubahan talaga as a bill. So we have a role to fulfill, mga Torah keepers. Matagal na natin pinapangaral, 10 Commandments, binabasa natin tuwing Sabat. Na ito nga yung talagang gusto ng Amang Yahweh, no? So we're going to pray for the Maharlika group, no, ni under Paul Muñoz ka. At ako naman hindi naman ako sasali sa mga hindi legit, no? Mga hindi legit na grupo. Ayaw ko po masira yung pangalan ko sa ganyan. Pero so far so good po. Actually, ano na po yan ilang years na in the making yan? 6 na years, 6 years na yata Oo. So ito pong nakita nyo pong 10 Commandments sa pader na to, dito lang po to sa San Mateo. Sino nakapunta na dyan? Dito lang po yan, Brad. The biggest. At we had our launching there in 2021, though. It was April, the Feast of Unleavened Bread. We had our activities there. And ito po ay tinayuan ng isang Torah keeper na si Sister Grace Gupana. Isang Igorota, taga Baguio, na negosyante. Ito rin yung kanyang revelation din sa kanya ng Panginoon. Nagtayo din siya ng 10 Commandments Monument sa Davao. Sa Baguio City, no? So, nung nakita ko po yung puting bato dito sa Marcos Sabi, sabi ko, dito ko ilalagay yung 10 Commandments. Pero sabi ko, mukhang malabo sa ngayon. So, minsan mga kapatid, hindi nyo maalis sa akin sa tagal kong nangangaral ng Torah na konti lang yung nagre-responde. Parang sinasabi ko na rin, it's enough. I've done my best. Pero ngayon, na-excite na naman ulit ako. Sabi ko, it's possible. In-encourage na naman ako ni Adonai. Madali lang to. House Bill 10 Commandments. So, tinuruan ko sila na gusto nila sa June. Sabi ko, wag sa June. Itaon mo sa actual day ng giving of the 10 Commandments si Mount Sinai. Ba't mo pa iibahin mo pa? Mahilig kayo mag-iba-iba. Porque ba ikaw, Pilipino, katulad kahapon, nag-share ako na ang heart sa Hebrew ay ang ulo. Ang heart is the mind. Love the Lord with all your mind. Mind dapat yun. Tapos soul, doon sa soul kasama yung emotion. Pero first and foremost, primarily, we should love the Lord with our intellect, with our thinking, with our brain. Ibig sabihin, use your brain. Sabi niyo sa tabi niyo, use your brain. First. Use your brain first, not your heart. Oh. Agoy. Kasi, kung hindi mo gamitin yung ulo mo, madadaya ka ng puso mo. Ang puso mong daraya, sabi ko. So, may nagbulong sa akin. Sabi niya, Pastor Ay, Pilipino naman tayo, kaya yung heart natin nandito. Sabi yun na nga, porque ba Pilipino? Ibaguhin mo na yung meaning ng Biblia. Huwag na natin baguhin ang Biblia. Yan ang problema tayo kasi dinadagdag natin, binabawasan natin. Dagdag-bawas tayo. Nagkaso na ngayon Comelec dyan, di ba? Yung 10, ginawang 2. 2 na lang daw commandments. Ang liwa-liwanag, 10 is
10. Kahit tanungin mo yung grade 1, count ka 1 to 10. O, hindi siya 2 lang. 10 is 10. Di ba? Tapos, may bumulong din sa akin, mga Pinoy talaga, mga mahilig mag-invento eh. May bumulong sa akin, Pastor, may narinig ka ba ng 12 commandments? Sabi ko, dadagdagan mo na naman. 10 na nga lang eh. Wala akong dagdagan. Ginawang 12, 10 plus 2. So, pag Hebraic ka kasi, you take the Bible literally, do not add, do not subtract. Kasi it's dangerous to add or subtract because you're adding to the Word of God, which is a curse. May curse yan eh. You cannot add something that is already perfect. The problem is translation. Dahil sa translation, from Hebrew to Greek, from Greek to English, from English to Tagalog, yun, nawawala yung mga meaning. No? That's another thing. So anyway, let's move on. This is what's in my heart right now. I'm working on it. As you know, palagi po akong working with teachings and subject na gusto ko i-master. Kasi hindi naman porke matagal mo nang inaral, alam mo na lahat. Mamasterin mo pa yan. By the way, isama nyo pala sa prayer, mukhang it's ample time. Last year pa ito pinaplano na marehistro yung ating Torah Institute of the Philippines. At Torah Institute of the Philippines Foundation. Gawing foundation para mas okay yung maraming maitulong. So ngayon, sa akin, nag-usap kami ni Brother Alvin kanina na pumayag na yung All Nations College makipag-tie up. Ibig sabihin, yung curriculum natin, 2 years course na dinevelop ni Brother Alvin, Biblical Torah School. After 2 years, yung 2-year course, naka-affiliate sa CHED regulated license, All Nations College, where Brother Alvin used to teach for 9 years. At tatanggapin siya as prerequisite for AB ba yan? Bachelor in Arts. Ibig sabihin, pag nag-aaral ka ng 2 years, kung mag-proceed ka sa other course, credited yung subject mo. So, maganda po ang timing kasi si Alvin nga matagal sa teaching profession, no? Oh. So, ngayon kasi, para ma-formalize yung itong schooling na to, kailangan talaga yan. Actually, naka-ready na po ang legal papers niyan. Approval na lang yung ulang sa SEC. Yung talaga, kasi po, kung i-register natin yung foundation, kailangan po ng show money na 1 million pesos, which we don't have. Kasi, yun naman ay pwedeng hiramin. May nag-pledge sa akin na 300,000. Ipahiram lang. Kasi balik lang ulit. Kulang pa rin. Last year pa yan inaayos ko hindi lang nagawa. So, I believe as soon as possible, we can do this, no? So, kung meron kayong 1 million pesos, ipahiram nyo muna sa akin. Hindi, huwag. Baka itakbo mo, Brother Right. Thou shall not steal. Yun na nga yung inaaral natin eh. Hindi po, ganito kasi ang procedure niyan. Kung sino yung may 1 million, isa-certify niya sa bangko, siya muna yung corporate secretary. Pangalan niya yun. Tapos, pag na-approve na yung foundation, pwede naman kunin niya na, i-withdraw niya na. Ganun, formality lang kasi yun. Kasi marami pong umaabuso sa foundation. So, para pahirapan muna na pag-apply, nilagyan nila ng show money. Kasi marami pong sindikato ang gumagamit ng ganyan. Kaya tayo naman, school. Foundation na school para makareceive tayo ng mga donors. Kasi, para pwede ka
nagbigay ng pre-tuition. Di ba? So, marami pong gusto mag-aral. So, this is our long-term goal. This is our vision and mission, no? For the Torah to become what you call a permanent way to learn and study the Hebraic roots of our faith, kailangan talaga may school. Ito po yung legacy kasi kahit ilang generation yan, nandyan pa yung school, nandyan pa yung teaching kasi tayo, hindi naman tayo tatagal, one generation lang tayo. So anyway, yun po ang update. So we are starting the new year with a goal, with a vision. No? So may gagawin na naman. Kasi pag wala kang goal, kakampante ka na, kuya-kuya-kuy ka na lang. Magduyan-duyan na lang ako dito. Okay na ako. Hintay na lang ako ng rapture. Mahirap yung gano'n mga kapatid. Occupy till I come, sabi ng Panginoon. Be very busy. Ako, I'm super busy. Sa maraming bagay. No? So this is a series credited to one of my inspiration right now, which is Rabbi Steve Bergson, which is one of the most vibrant Messianic community ngayon sa US. Malaki yung grupo nila, no? At they're expanding in 26 countries. This Messianic ministry, no? In fact, I heard he's coming here in February at nakalista na yung pangalan ko para I meet din siya. So, sabihin, give honor to whom honors due. Galing po sa kanya itong teaching. We've been teaching this sa high school, pero alam mo, pag balik-balikan mo yung isang subject matter, marami ka pa rin matutunan. No? So, different rabbis, I learned from all the best. You can never learn, sabi si Brother Joe Ration, no, yung American brother natin nasa Davao ngayon. Sabi niya, Brother Ike, ano ba yung commentary na babasahin ko? Paano ko ba babasahin? Sabi ko, basahin mo lahat, from cover to cover. Kung talagang gutom ka. Ako, yan ang ginawa ko for many years. It's never ending. So, but the good news, sabi ko, good news is, yung mga spare books ko, na available dito sa library ay dadalhin ko sa Davao. Sabihin, one of the projects is magkaroon ng library din para mag-aaral yung mga tao. Yun po yung mission ko. Tingnan niyo po yung Islam. Islam, ha? Ang Islam, bawat lugar sa Pilipinas may mosque. Di ba? Meron sila yung kanilang pananampalataya, pinapalawak nila, di ba? Ito pa kayang Torah na ito yung pinakasinang-unang lifestyle ng mga ating mga forefathers na ninuno. So, ito pa kaya. So, it's a challenge for us, no? So, but we'll have a long time to do this. The thing is, we know that millennial kingdom is a long time. So, Brother Chris, pasensya lang, mahaba pa itong paglalakbay. Mahaba-haba pa ito. You're talking about years and years of teaching and learning. So eventually, magiging mahusay tayo ng mga guro. Season, no? Ako ngayon, at the age of 55, sabi ko parang, parang bata pa ako, baby pa ako. Sabihin niyo sa katabi niyo, baby ka pa. Baby pa. Baby ka pa. Wala pong matanda sa Panginoon. Tingnan niyo po, ang tawag ng Bible sa mga mananampalataya, the children of God. May nakita ka ba to the adults of God? This is the letter to the adults in the Thessalonians. Lalo walang senior. We're all children. We're all learning in the eyes of God. We're all children. We're learning, ever learning. Because, what? You know why? It will take an eternity to know God. It will take eternity to know God. Mahaba po ito.
It's one of the mysteries sa Bible, no? So, okay. So, this is the topic. Ang topic natin is, i-continue ko lang yung Ten Commandments na inumpisahan namin kahapon. Kasi kahapon, yung meeting noon sa Maharlika, nagulat ako. Ako yung pinaturo. Tora pa naman yung topic. Gigil ako. Yan talaga ang topic ko. Sabi ko, Tora eh. So, walang magawa yung mga pastor eh. Hindi ka tatanggap ng crypto kung hindi ka tatanggap ng Ten Commandments. Meron ng maso ngayon, oh, martilyo. Ito na yung martilyo. Ayaw mo. O, di wala kang crypto. Diyan ka. Medyo suplado na tayo ngayon. Kasi sinusuyo-suyo pa natin. Pastor, magtura ka na. Please. Para may fruits naman ako. Anyway, binibigyan lang tayo ng mga armas ni Adonai. Binibigyan tayo ng mga perks para lalong magpalaganap pang ano. No? So, ako, alam ko na sino nabibigyan, sino gusto ng crypto. Binigyan na ako ng 1 million crypto eh. Wow. Hindi, 1 million, binigyan ako ng 1 million Maharlika coins. Crypto yun ha, digital yun. Ngayon, instruction sa akin, bibigyan mo bawat tao ng 20,000 Maharlika coins. Digital. So, yung mga nanonood dyan, ito, alam ko na yung bibigyan ko. Sino dito? Sino gusto tatanggap ng 20,000 Maharlika? Ha? Hindi. I-recite mo muna yung Ten Commandments dito. Hindi, mamaya, bibigyan ko na mamaya. Nandito na sa akin eh. I-recite ang Ten Commandments. In Hebrew. Pinahirapan eh. Hindi ko kayo pahirapan. Kasi by grace na kayo. Kantahin mo Then lang. please. Kantahin mo lang ba yung So, tuwag-tuwa po ako dahil yun na gayon naging policy ng Maharlika Foundation na based on their religious advisor, kuha natin ang mga moral values. So may Maharlika Bank na sa London. Meron na po sa London, Maharlika Bank. Kalalons lang Maharlika Bank sa Singapore. So lalagyan na yung pera doon. Kasi lahat ng Marcos wealth, binablock ng anti-money laundering law. Yun, dinaan sa digital money. Hindi mabablock. So kayo mga nasa Facebook, pag gusto nyo ng Maharlika coins, magtura muna kayo, mag-recite kayo ng Ten Commandments. Tapos, mag-message kayo sa akin kung gusto nyo ng Maharlika. Lahat na, kilala ko naman yung mga totoong Torah keeper eh. Bibigyan ko kayo talaga. Oh, medyo pahirapan ko lang kayo konti. Kasi may ano eh, may bas-bas na eh. Mag-start na yung pamimigay. So yun. So at the most basic level, mga kapatid, this is what the covenant is all about. We're talking about 10 commandments. Bakit 10 commandments? Because we are covenanted people. Amen. The Bible uses covenant language from beginning to end. The Bible is composed of series of covenant. So, tanong nyo sa katabi nyo, sabihin nyo, are you covenanted? Are you covenanted? Yun. Amen. Sabihin, may tipanan ka ba? Kanino? Yun. Kung ikaw ay kasal, may tipanan ka sa asawa mo.
Diba? Pero kung may relasyon ka sa Diyos, may tipanan ka rin sa Panginoon. So by definition, covenant is an agreement, usually formal, between two or more persons to do or not to do something specific. This is what I like about Rabbi Bergson. Kasi napaka-simple lang siya magpaliwanag eh. No? A covenant, by definition, is usually an agreement, usually formal, between two or more persons to do or not to do something specified. At its most basic level, a covenant is an oath-bound relationship between two or more parties. Marriage is an example of this relationship. The Creator uses covenants to establish the relationship between Him and His creation. But when the covenant is between Yahweh and mankind, there are conditions attached to that oath on the human side. If the human party involved in a covenant with Yahweh does not keep the covenant's conditions, there are consequences. There are some covenants that Yahweh makes to strengthen our confidence in His promises. In this case, Yahweh binds Himself by His own oath to fulfill His promises that He has made. Okay, by Hebrew definition, the word covenant is brit. Brit. Can you say brit? Brit means to cut. Diba? Yes. So, in fact, the word circumcision means brit milah. To cut the foreskin. So, when you cut something, it nahiwa, naging dalawang bahagi, di ba? Pag hinati yung hayop, kinat mo, ilan ang piraso? Dalawa na. So, yung dalawa, yun yung sacrificial ceremony na ginagawa, yung hayop, hinati, yung dugo, binuhos dun sa gitna, yung dalawang party na involved sa covenant ay lalakad doon sa gitna ng hinati na hayop na may dugo, at habang nilalakad nila, ay sinasabi nila, ito yung ating mga kondisyon. Kung susundin mo yung ating tipanan, ito yung mga blessing na maaari nating ma-benefit. Kung hindi naman mo susunod, kung ano yung ginawa dyan sa hayop na yan, ganyan din ang mangyayari sa iyo o sa akin. Hahatiin ang buhay. Diba? Ganun po ibig sabihin yun. Kumbaga, yun po yung notary public nung araw. In fact, during the covenant with Abraham, ganun po ang nangyari, di ba? At ang mangyari na nangako ang Diyos kay Abraham, pero si Abraham, umuoko siya sa covenant, pero siya po ay nakatulog. Ibig sabihin, yun ay covenant of grace. Walang kakayanan si Abraham na magawa ang mga bagay na pangako ng Diyos. Ang Diyos lang talaga ang magagawa. So in the case of Abraham's covenant, it is called a unilateral covenant. Ibig sabihin, Diyos ang nagdeklara. Si Abraham, umuo lang, pero wala siyang gagawin. Kumbaga, wala siyang kapangyarihan para magawa lahat ng mga pinangako ng Diyos. Ang Diyos lang talaga magagawa. I will make you a blessing to the whole world. Your seeds and children will be a blessing. All the families of the earth will be blessed. Hindi po strength ni Abraham. Hindi po power ni Abraham. Solely by the power of Elohim. Nagets nyo? So therefore, at least pa ito foundational, before we go to the Ten Commandments, the Abrahamic covenant is by grace through faith. Ang Christian kasi, hindi nag-aaral ng Torah, kaya pataka lang o explanation na hindi nila alam yung mga pundasyon eh. So, Abrahamic covenant is by grace through faith. Maniwala ka lang.
Ang tanong na lang, Abraham believed in God. It was credited to him as righteousness. Okay, you connect that to the 10 Commandments. What is the first statement? Actually, in Hebrew, it is called the 10 statement or the 10 words, Aseret HaDevarim. So, considering as an imperative commandment and comparative dialogue, so they called it commandment. Actually, the first word is actually, what's the first commandment? The 10 first word? I am. the Lord. So what is that? Is that a commandment? No, nagpapakilala. That's a statement. That's a statement. God is saying, believe in me. Hello? So the first commandment is actually to believe that He exists. Because many people do not believe that He exists. Alam mo, mayroon nag-forward sa akin na interview with the mga Amerikano sa States. Do you believe that when you die, you have an afterlife? 9 out of 10 Americans would say, I am an atheist. Ganun po ang sitwasyon ngayon sa West. Ganun ba din sa Canada? People say, we don't believe in God. It doesn't make sense anymore. So that's the spiritual condition ngayon sa West, no? After all the prosperity, kaya nyo this, sasabi, prosperity, mga kapatid, is dangerous without spiritual maturity. So God will make sure that when He handed His blessing to us, we are matured enough to handle the blessings. We will use the blessing for His purpose. No? So basically, Abraham believed in God. It was credited to him as righteousness. But what does word believe in Hebrew mean? Because sabi ni Book of James, Jacob, the devil believe in God and tremble. So what's the difference between a Christian belief and a demon? Pareho sila niniwala sa Diyos. Yung Bible. Tanong mo yung mga Kristiyano ngayon, Bible, naniwala naman kami sa Bible. Ano naniwala? Demonyo, naniwala. Anong pagkakaiba nyo? Naniwala din siya. Kasi in Hebrew, the word believe is emunah. Can you say emunah? Emunah comes from the word aman, which means to be steady. To be steady. Consistent. No? In fact, it is the word that you hear every Sunday morning in churches. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Amen ba? Amen. Amen comes from the word emunah, which means you agree to do. Pero ngayon, yung amen, nagiging parang ano na lang, parang ano ba tawag yan? Byword. Byword na lang, parang formality na lang. Amen ba? Natural, mag-amen ako, pastor. Mamaya magalit ka. Amen ba? Amen. Pero ang meaning talaga ng amen is, oo, gagawin ko. Hindi lang basta nag-agree ka, gagawin mo kung ano yung pinag-amen mo. Oo ka na may gagawin. Yung ba? Tandaan nyo, Hebrew is an action-oriented language. Hindi yung amen na walang gagawin. So, katulad ni Abraham, marami siyang ginawa para sa Panginoon. Sinubukan siya ng maraming beses. At siya po ay pumasa with flying colors. Hanggang sa pinakamahirap ang kanyang pinagawa sa kanya, offer your only son as an burnt offering sacrifice. Sabi ni Abraham, okay, yan ang hini mo. Abraham,
Isaac, ano, Father, let's go to the mountain and worship God. And we will return in 3 days. Sabi ni Isaac, okay, we'll go and worship. Ihanda ko na yung bass guitar, gitara, drums. Mag-worship tayo sa mountain. Ang piano. Worship. First mention of the word worship means to sacrifice your life. Sino dito nag-worship sa Panginoon? Are you willing to sacrifice your life? Hindi, mag-gitara lang ako, brother. 2 days na. Kakanta-kanta lang ako. Praise and worship. May praise and worship sa totoong worship, mga kapatid. Kasi yung worship na binanggit ni Abraham is to offer your body as living sacrifice. Iba, no? So, pag-aralan nyo yung the law of the first mention. Malapit ko po na iprenta yung libro. Hindi ko pa nagagawa. Sobrang busy. Si Marvin excited na kasi magtuturo na siya. Okay. So, covenant. Covenant between Abraham and Abimelech, Yitzchak, Abimelech, you know. So, lahat to mga covenant, talagang, kumbaga, buhay ang nakataya dito pag sinabi mong covenant. No? So, tandaan nyo po, ang covenant, hindi pwedeng talikuran. Hindi pwedeng talikuran ng covenant. Once na nag-covenant na, hindi na pwedeng umatras. No turning back. No turning back. Okay, in the most simple level, mga kapatid, every Sunday morning in Christian churches, when the pastor say, who wants to accept Jesus as Lord and Savior? And that was the most basic, simple act of faith, di ba? I am one of those 30 years ago na nag-respond sa ganon. Sinong tatanggap sa Panginoon? I'm one of those who go there and accept Jesus Christ as Lord and Savior. Pero actually, yun yung simple level, no? Pero actually, yung malalim doon is, when a person accepts Jesus as Lord and Savior, you are entering into a covenant relationship. Amen. You did not just, I accept you as my Lord and Savior. Hindi po. Ano yung sinabi ni Jesus the day na on the Passover, bago siya mamatay kinabukasan, sa Feast of Unleavened Bread? This is the blood of the new and everlasting covenant. He was referring to all the previous covenant. He was referring to the Adamic covenant, Abrahamic covenant, Noahide covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, and the new covenant. And according, there are 7 biblical covenants, which is, so the Bible is a series of covenant. Ibig sabihin, book of the law. Pag silang covenant, kontrata. Sa Tagalog pa, sa Bisaya, kasabutan. Kasabutan, contract. May terms and condition na pag na-violate yung conditions, may consequences. So, maliwanag ha? Hinahinay ko lang para kahit mga bata dito, isip bata, maintindihan. Meron. So, focus tayo sa Abrahamic, Mosaic, Covenant. No? Kay Noah, sa Noah kasi, madali naman yun. So, there is a difference between promises and covenant. Sabi dito, there's a differences between promises and covenant. Yahweh made his promises to Abraham and would be passed on to Isaac and binds again to his children's children. So, continue po yun. Continue kay Jacob sa
Sa Exodus chapter 2, verse 22 to 25, Yahweh remembered His covenant He made with Abraham, Yitzhak, and Jacob. In Exodus 6, 1 to 8, Yahweh uses His covenant with Abraham and Yitzhak and Jacob to establish who He is, who also lays the groundwork for the Sinai covenant. Exodus 19:3, the foundational covenant for Israel and all who would join Israel in the future. So these are renewable covenant sa mga descendants. Kumbaga, heirs, sa mga heirs sa covenant. So pasa-pasa po yung covenant, no? Automatic. Kaya nga po, if you ask to the Jewish people, many are mysteriously asking questions. Why are the Jewish people not concerned about their salvation? Bakit ang mga Hudyo ngayon sa Israel, hindi naman sila concerned na kailangan tanggapin ko ang Messiah as Lord. Ay, ligtas na para maligtas ako. Alam niyo bakit? Ang mentality kasi sila, once you are a child of Abraham, you are already saved. Because you are now part of the covenant. By being born Israelites, you are already covenanted person. Ibig sabihin, ligtas ka na kasi nga may kontrata na ang Diyos sa amin pa. Kaya hindi na yung problema yun. Ang problema noon, pagdating ni Apostol Paul, sinabi niya, kailangan mong tumanggap. Dahil kung Torah lang, sabi niya, no one is justified by the works of the law. You need the blood of Yeshua. You need the redemption of Yeshua provided by Yeshua. Kaya nga, mapansin mo, ang mga Hudyo, kontento na sa Torah. Kontento na po sila. Actually, yung kaligtasan ng mga Hudyo, yung Torah, yung pagsunod sila sa Torah, yun na yung kaligtasan nila. Yun na yung mentality nila. Kasi ang kaligtasan sa kanila, hindi naman spiritual lang kundi save from harm, save from curses, save from mga malas, mga beriya, mga consequences. So kanila, when you obey, you are saved. Which makes sense. So why would you worry if you are obedient? Pero si Paul, Apostle Paul, nung dumating na si Apostle Paul, meron siyang mas malalim na revelation. Sabi niya, the goal of the Torah is the Messiah for those who believe. Righteousness for those who believe. Diba? Sabi niya, when the Messiah is not yet come, you are under the tutor. Tutor, which means the law, teaching you, guiding you, protecting you. Now that He has come, you're no longer under the tutor. Kamot yung ulo ng mga Christian pag nagbasa dyan Nung may Torah, ang Torah tutor nila. Ngayon, wala na yung, dumating na yung totoong tutor, si Yeshua. Hindi na ka sa ilalim ng tutor before. Wala nang law. Hindi yung ganon. Ang ibig niya sabihin, nung wala pa si Messiah Yeshua, you were kept by the tutor as a custodian, protecting you, guiding you, para hindi ka mapariwara. Ang Ten Commandments. Di ba, halimbawa, ang best example, actually the word tutor there is a literal, in Greek it's called pedagogy, which means a personal teacher. A personal teacher will teach a student hired by the parents kung saan siya kailangan tulungan. Halimbawa, si Marvin, kumuha ng tutor. At mahina yung anak ko sa math, kaya kuha ko ng tutor sa math. Ngayon, nung tinuturan siya ng, halimbawa, 6 na buwan, magaling na siya math. Sabi ni Marvin, hindi ko na kailangan ng serbisyo mo. Kaya magaling na sa math, sa pagtuturo mo. Pwede mo na iwanan yan. Nangangahulugan ba? Kalimutan niya na lahat ang tinuro ng tutor sa anak niya?
So, nung ang Israel were kept in the Torah, naturuan ng Torah, naingatan ng Torah, naproteksyonan ng Torah dahil sa pagturo nga ng Torah. Ngayon, dumating na ang Messiah, kalimutan mo ang Torah. Does it make sense? It doesn't make sense. Kaya itong mga theologians ngayon, kailangan talaga ito maliwanagan, mga kapatid. Amen. Kasi mahirap, sabi ni Pablo, sabi ni Peter sa last 3 verses ng kanyang sulat, may mga sinulat si Pablo na mahirap maintindihan. Na ang mga kulang sa unawa ay ginagamit sa kanilang kapahamakan. So the writings of Paul is dangerous to read when you don't have enough background in the Torah. And this is what happened to Christianity. When they read the writings of Paul without studying the Torah, parang sinasabi ni Paul, no one is justified by the law. Oh, wala na palang justification sa law. Di wag na tayo sumunod sa law. Hindi ganun yun. Sinasabi niya is, kailangan mo ma-justify. That means, just as if you have never sinned, kailangan mo mapatawaran muna ng kasalanan mo. Kasi ang function ng law, hindi para patawarin ang kasalanan mo. Ang function ng law is to guide, to protect, and to teach you. Not to save you. But literally to save your soul. To provide redemption to the blood of Yeshua. Iba yung function ng law kaysa function ng blood of Yeshua. Ayun ang sinasabi ni Paul, you're not justified by the works of the law. Kahapon nga, natuwa sa akin yung director ng Marlica Foundation kasi nung pinaliwanag ko yung law, 10 commandments talaga, isa-isa. Bandang huli, ang ending ko, yung the fruit of the Holy Spirit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? When you have joy, love, mercy, patience, long-suffering, gentleness, ano? Memorize ni sister, faithfulness, self-control. Sawa ko yan. Yeah. So, sabi ni Paul, pag meron kang fruit of the Holy Spirit, for such, there is no law. So, magkakamot ka na ng ula. Paano walang kautusan kung may prutas ka na nito? Yun yung ending ko kahapon. Sinalot ako ng thank you, Brother Ray. Binalanse mo. Kasi mabigat yung kautusan eh. Tama. Para ka rin pala si Paul. Siyempre. Yung Lodian tayo eh. Torah o Lodian. Sabihin, tama, balansehin mo para makita nila, balanse pala. Kasi, kumbaga sa katig ba, sa bangka, kung hindi balanse yung teaching mo, alam mo, binabasa ka ng mga nakikinig sa'yo. Puro lo. Ganun sila eh. O sige, wala kang coins, katanggap. Diba? So, yun ang ending ko. Kaya sabi niya, nabalanse mo, okay. Ang ibig sabihin lang, mga kapatid, ang totoong kautusan, there is no more law. Kung punong-puno ka namang pag-ibig, hindi mo talaga ma-violate ang law. Kung punong-puno ka ng long-suffering, pasensya, love, self-control, talagang hindi mo ma-violate. That is the true essence ng law. Kung may pag-ibig ka sa Diyos, you would not want to violate the principles of the law. Yun ang ibig. Hindi niya pa rin sinabi, ito na lang yung prutas mo, tanggalin mo na yung kautusan. Hindi yun, di ba? Kaya mahirap talaga maintindihan si Pablo, Apostol Paul, no? Kung wala kayong background talaga sa Torah. Kasi he is a Jewish rabbi. Hindi siya po ordinary rabbi. He is the chief of the Sanhedrin. Kumbaga po, siya po yung justice, ano yung tawag, Brother G? Associate Chief of Justice. Wow. Ng Supreme Court of Israel. Ganong katalino si Paul. Pero ngayon, balita ko, gagamit na sila ng artificial intelligence sa pagdinig ng mga kaso. Kasi nga, sa dami ng kaso, umaabot ng 20 years, 30 years, lalo na sa lupa.
Sabi nung kaibigan mo, abogado, namatay na lang yung kliyente ko, wala pang desisyon ng Supreme Court. Tama. Ganun po kabagal ang hustisya sa Pilipinas. Kasi kulang yung mga just. So you're talking to, pag binasa mo si Paul, ang nagbasa, halimbawa, example tinanong si Yeshua, and a lawyer came to Yeshua asking him, Rabbi, so take note ang nagtanong, lawyer. Ibig sabihin, teacher of the law. Which of the commandments in the Torah is the greatest? Ngayon, pag binasa ng isang pastor, hindi naman siya lawyer, at binasa niya, ang sabi kay Yeshua, ano daw ang pinakadakilang commandment? Ang sagot ni Yeshua, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Thou shalt love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, your strength. This is the first and greatest commandment. Love your neighbor. And the second greatest commandment is love your neighbor as yourself. In these two commandments hang all the law in the Torah. Yung pastor na walang training sa law, na nagbasa ng Bible, dalawa lang na daw yung commandments ni Jesus. So wala na, dalawa lang pala na. Biro mo? Bakit? Eh hindi ka naman lawyer kasi. Ang context doon, ang lawyer nakakaintindi na maraming commandments sa Torah. Ang tinanong lang sa kanya, sa dami-dami ng commandments sa law, alin dyan yung pinakadakila? Tingnan mo yung naging common explanation ng mga Christian pastors ngayon. Yung 10 utos, dinalawan na lang ni Jesus. Ang sinisi pala si Jesus. Siya nagbago. So you're Lashon Hara Jesus. Ni-Lashon Hara mo si Jesus. You're accusing him of something. You're telling him something that he does not say. Amen. What do you call that? Perjury? Ang tawag yan ba? False witness. So you're guilty of the 9th commandment. You shall not bear false witness against your neighbor. See? Sabi ni Paul kay Timothy, the commandments are good, the Torah is good when you use them lawfully. So, ayan po ang problem talaga. So, ako na-burden ako, no? Sa, alam nyo naman yung mission ko, ang papel ko dito sa ministry is talagang to teach the Torah in a way na hindi naman siya very offensive, in a balanced way. So the Abrahamic Covenant is the foundation of the Mosaic Covenant. The covenant of promise by grace through faith to our forefathers Abraham, Isaac, and Jacob is the basis of the Mosaic foundation or Mosaic law. So sa bawat covenant may sign. The sign of the Abrahamic covenant is the Brit Milah, which is the circumcision of the male organ. Bakit sa male organ? Kasi doon dumadaan yung seed, which means children, future generations. So the good thing is most Filipinos are covenanted. They have the Brit Milah sign of the covenant in their place. So basically, the covenant of circumcision is in the person. Nasa katawan mo talaga. Kaya pala, I think, hindi ko alam sa Asia, ang Pilipino daw talaga lang, ang mga tuli, circumcised. No? So patunay na we have the promise of Abraham. We are in covenant with God through Abraham. So all Filipinos na circumcised
are heirs of the Abrahamic covenant. Kaya lang, hindi nila alam. Ang alam nila, ay kailangan magpatuloy kasi yun ang kultura sa Pilipinas, di ba? Pero actually, it's the sign of the covenant. Pagdating sa Mosaic covenant, ang sign ay Sabat. Ito na yung controversial topic. Sabat became the sign of the... So we're going to look at the Ten Commandments. Sabi nga, ang pinakasentro, the heart of the Ten Commandments is the Sabbath. At mas maraming paliwanag ang Sabbath kaysa 9 Commandments. Sakor et Shabbat le Kadosho, keep the Sabbath day holy. So, pag sinabi mong restore the Ten Commandments movement in the Philippines, kailangan yung proper kasi yung Katoliko, inalis nila yung idols, ginawa nilang 2 commandment yung dulo. So, tapos yung Sabat, ginawa nilang linggo. So, mga kapatid, let's talk about, although itong Ari Covenante is still works in progress, no? Katulad na tingnan nyo itong picture na to. Kaya, ang nangyari kasi yun, parang Paulinian Christianity ang nangyari. Ito yung mabigat. Tinanong si Yeshua, what shall I do to have eternal life? Ang sagot niya doon sa mayaman, young rich young man, sabi niya, if you want to enter eternal life, keep the commandments. So para sa kanya, kaligtasan ang makita nyo, hindi niya sinabi, accept me as Lord and Savior. Hindi niya pa sinabi kasi hindi pa naman siya namatay kasi. Tama. Hindi pa naman kasi siya namatay. Pero it's very surprising to hear that tinanong siya, what shall I do to enter eternal life? Tinanong siya, mag-obey ka sa Torah. You will have eternal life. So, mabigat na statement yon. Pagdating kay Paul, by works of the law, no human being will be justified. Bah, ano ba talaga to? Kaya Paul, itong si Paul talaga, Commercial. is the most misunderstood apostles. No? Kasi walang problema kay Peter eh. Walang problema kay James eh. They're all pro-Torah. Si Paul lang talaga eh. Okay. Anyway, ganun nga po ang nangyari. Pero alam nyo po, huwag na tayo manisip mga kapatid. Sinadya ng Panginoon yan. Kasi may timetable siya eh. May timetable siya para sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, tingnan mo. May mga kaibigan akong pastor na sinisiran ko ng Torah like 10 years, 12 years. Hindi ko pinilit. Nagsishare lang ako. We're still friends. We're still good friends. Hindi ako umaatake. Nagsishare lang ako ng maayos. And alam mo, nakikiramdam lang sila sa pagkatao mo kung talaga bang mabuting tao ka. Maramdaman nila yan eh. Spirit mo pa rin ang tinitingnan nila. Okay naman ang spirit nito eh. Opo, kasi ang sabi ni Paul, you are the living letters. You are the living epistles. Kung sinasabuhay mo ang salita ng Diyos, makikita sa buhay mo. Kaya pag wala silang makitang mali, sabi niya, maaaring nagsasabi ka ng totoo, pero parang hindi ko pa maintindihan yung sinasabi mo eh. Kaya may mga sinisira akong Torah na pastor, 12 years, 15 years.
Hindi pa sila talaga sumusunod. Bakit? Di ba? Hindi pa nila panahon. Timetable yan eh. Tayo kasi gusto natin, kailangan tumanggap ka na para may prutas ako. So mga kapatid, kailangan mo ng anointing ng Panginoon dyan. Kasi kung tanongin nyo, bakit si Brother Ike maraming bunga? Ay marami tayong sakripisyo sa Panginoon eh. Hindi naman ito pinulot ko lang eh. Kung alam nyo lang paano magsakripisyo nito, hindi basta-basta yan. Oh. So, ito po yung ito yung sabi ni isang teacher, si Steve Shipkin, no? One of the magaling din magpaliwanag tungkol sa law. Sabi niya, the law of God is good for us. The law of God defines righteous living. The only way to understand God's law is to do God's law. It needs to be studied as law. Israel was a nation, not a church. We need to compare Israel with other nations. The law of God is a national law. The law of God is compared to a mirror and should be used to look back at yourself. So, ibig sabihin mga kapatid, from an ancient Near East culture, the Torah is actually the constitution of a nation. People are so churchy today, they cannot see that. Kaya napansin mo, ang church, kaya ito yung napansin ko eh. Meron akong mga tinuturuan church, pag nakita kong masyado ng komportable na church, hindi na makikinig, iwanan ko na sabi ko na. Bahala ka na. Bakit? Komportable ka na dyan sa church eh. Paano malaman na ang pastor, ang mga kongregasyon, komportable na sa church? Yung, kahit pa ulit-ulit lang yung programa sa church, okay lang sa kanila. Kahit wala na silang natutunan, basta makita lang nila yung kapatiran, mag-fellowship, okay na tayo. Ito na yung mundo natin. Tapos, anniversary, palagi ang sineselebrate, anniversary tsaka birthday. Tapos, mga birthday, ina-announce palagi sa pulpito. Happy birthday, sa ganito mga kapatid. Tuloy yung tao, itatago niya pa sana yung birthday para umiwas sa gastos. Napasubo tuloy na. Announce ni pastor, ngayon obligado na ako bumili ng kuhan. Bihon, tsaka lechon. Okay naman po yung birthday, basta ang concept eh, Thanksgiving. Pero yung ang point ko po kasi, obserbahan ko sa ibang church kasi, nililista talaga yung birthday. As in talagang nakalista talaga. Na pag linggo yan, talagang bago pa sa birthday mo, talagang paulit-ulit, naka-emphasize talaga na ba, let's party, birthday. Yun ang focus. Ano yung focus? Tao. Hindi focus doon. Christian. Tapos, di ba? Walang focus sa pattern sa Torah. Tapos, anniversary, yung pinaghahandaan ng gusto, anniversary. Tapos, Christmas party. Bakit? Nawala sila sa mindset na yun nga, yung national kingdom, nawala sila sa kingdom principle, naging church principle. Kingdom principle ang Torah, mga kapatid. In fact, if you're going to explain, paano ma-explain ang Ten Commandments, mga kapatid, sa isang beginner? How do you explain the Ten Commandments? If you have a better way to explain the Ten Commandments, because it's not going to be easy, this is how I explain the Ten Commandments.
The Ten Commandments is the table of contents in God's Constitution. Ang table of contents, yun yung paunang salita. Meron po yung section, subsection. Meron po yung article 1, 2, 3, 4, section 1, subsection 2, subsection 3. Ang tawag niya ay Constitution and Bylaws. So, nung sinabi ni Yeshua, what is the greatest commandment, kinuha niya yung Deuteronomy 6:4 at sabi niya, kinuha niya yung dalawang commandment, love your neighbor as yourself. Sabi niya, lahat ng commandment na papaloob sa dalawa na ito. Ibig sabihin, the summary, ang punot dulo nitong commandments is to love God and to love other people. To love your neighbor as yourself. Behapta lereka kamuka. Kamukha mo din siya. Gumawa, love human being, love other people. It's a universal language, mga kapatid. Love other human being. That's universal. So, book of the law shall not depart from thy mouth. Day and night. You shall meditate on it day and night, night and day. Pag sinabing, thou shall not depart from thy mouth, ano ibig sabihin doon? Pinag-uusapan. Pinag-uusapan. Palagi. Thou shall meditate day and night, pinag-iisipan. Pinag-uusapan, pinag-iisipan. Ang alin? The book of the law. Yan niyo po. Book of the law. The constitution of the kingdom. Hindi niya sinabi, meditate on the statement of faith of the church. Kaya sabi nung kaibigan kong abogado, he is already 82 years old now, si Attorney Makatangay. Sabi niya, Brother Ay, tama ka, sabi niya. Coming from a point of view as a lawyer, sabi niya, we have what we call the law of evidence, which is the weighted evidence. Sabi niya, ang sulat ni Pablo, ang tawag dyan ay letters of Paul. Ang sulat ni Moises, ang tawag niyan book of the law. Doon pa lang, hindi pwedeng talunin ni Pablo ang kanyang sinulat sa libro. Libro na yun. Sabi niya, makes sense to me what you're teaching. Sabi niya. Yeah. Tsaka, minsan irrelevant pa nga yun. Kumbaga, kung gawin mong universal ang teaching ni Paul, hindi pwede siyang gawing universal. Bakit? Kasi, ito sa mga Thessalonica, ito sa mga taga-Korinto, kayong mga babae sa Korinto, kailangan magpahaba ng buhok. Di ba? Kasi ang mahabang buhok ay ang glory ng Panginoon makikita. Nabasa ng Pentecostal. Kailangan magpahaba ng buhok tayong lahat. Ginawang doktrina. Ganun po sa amin noon. Pag pumutol ka ng buhok, ikaw ay maimpyerno. Naku po, saan galing yan, pastor? Tapos, natawa ako dun sa Pentecostal na pastor nung nangaral, gusto niya ituro yung doktrina na magpahaba ang buhok yung babae. Sabi niya, tignan niyo si Samson. Nung pinutol ang kanyang buhok ni Delilah, nawala ang kanyang power.
So, it doesn't make sense anymore. Bakit? That is not a universal commandment. That's for Corinthians. Kasi sa Corinthians, mga kapatid, is marami po sa Korinto pala, ang konteksto sa Korinto, may mga Diyos-Diyosan doon na mga pagan worship na inaalay yung mga buhok ng babae. Nagpapakalbo yung mga babae. Pag gusto sila magsamba doon sa pagano, kakalbo sila, ialay nila yung buhok nila doon. So sabi ni Pablo, kayong mga taga-Korinto, huwag niyong gawin yan. So uutusan ko kayo, huwag kayo magputol ng buhok. Kasi pag nagputol kayo ng buhok, pagkamalan kayo na nagsasamba doon sa mga pagano. Sa Korinto lang yun, mga kapatid. Liwanag. Belo naman po. Ha? Ay, belo naman. Belo. Kanino yun? Sa ano? Belo. Sa Katoliko yung belo. Nakala ko sa Corinto. Yung belo naman. Headcarf. Ha? Hindi, anong sulat naman kanino yun? So, ang lalaki magpasakop sa Yeshua. Ang babae, ang ulo ng lalaki ay si Yeshua. Ibig sabihin, authority, ulo. Ang authority niya ang ulo. Ang authority ng babae ay ang lalaki. Oh, magre-rebelde yung Gabriela. Ang Gabriela, ay, hindi pwede. Kibuloy, tawagin kita sa Senado. Hindi pwede yan sa Gabriela. Yari na Diba? So yun sa belo naman, pag ang babae daw naman, nag-cover ng kanyang buhok. Saan ba yan binasa? Sa Corinto din, no? Sa Corinto lang yun. Okay? Pero kung gusto niyo magbelo, okay din sa akin. Huwag lang kay Vicky Belo, ha? Joke. Ano kinalaman ni Belo? Hindi kasi may mga Torah communities na ang mga babae naka-belo. Mahaba buhok. So, kasi ang belo kasi parang yung submission kasi ang meaning nun. So, take note kung, halimbawa sa Islam, pag ang babae nagbelo, ibig sabihin ng submission to Allah. Part sa religion niya yung belo. Tuwing nagsusuot siya ng belo, napapaalala siya na magsasubmit ako kay Allah. So the principle is, it's like a sit-sit. If you wear a sit-sit, because it is a command to wear a sit-sit, Amen. what does it represent? Remember the commandments. Na meron kang, Represents the Torah. it represents the Torah, ang sabi doon, to remind you wherever you go, because your eyes might be swayed. Yes. Amen. Pwede. Okay, pwede ba magsitsit ang babae? Okay, sa mga rabbinical teaching, bawal ang babae magsitsit. Pero kung basahin mo mismo yung teksto ng Torah, walang sinabi doon na babae o lalaki. Yes. Each one of you shall wear a tassel in the corners of your garment. It's general. Yan sa Davao, nahuli ko yung mga kapatiran, gumagawa ng pink na sit-sit. Ala? Sabi ko, sis, bakit pink? Sabi niya, pass, pwede ba ni pass? Na pwede ba daw itong pink? Pero ginagawa na niya, hindi niya tinanong sa akin. Sabi ko, hindi pwede yan pink. Sabi niya, bias mang kapas. Kasi paglalaki kasi. Gumagawa naman siya ng sarili niya. Hindi, yun kasi ang kaya ko sinabing very precisely na hindi pwede. Kasi binanggit talaga yung kulay blue doon. Yes, royal blue. Ginawa niya yung version niya pink. So, kasi blue means royal. Yes. You're a child of the king. Amen. So, pag pink, LGBT color yan. Rainbow. So, pero
Sinaway ko lang hindi ko na pinersa na akin ay confiscate ko yan. Masyado naman yun, no? Pero pinagmamasdan ko kung sino suot. Sabi, pag nagsuot ka talaga ng pink talaga. Sasabihin ko, tatabihan talaga kita na matigas ang ulo mo. Kasi may sinabi talaga ito na blue. Ang tawag sa Hebrew ay tekelet. Tekelet. Royal blue. No? So, what's the purpose? To remind you of God's commandments. So, it's good. Okay? So, halimbawa, sa Rabbinical Judaism, ngayon, yung kipa, di ba yung bilog na gano'n? Requirement talaga yon. Required talaga yon sa Rabbinical kung Torah keeper ka. Wala ding utos sa Torah na sinabi, kailangan mong sumuot ng gano'n. Yun ay tradisyon lang din. So, pag tradisyon, wala naman pala sa Torah, hindi ako obligado dyan. Amen. Diba? Huwag mo nang, sabi ng po issue, huwag mong dagdagan ng burdensome commandment that is not even commanded. Diba? Sabi ni Paul, look at you Pharisees. You add more commandments that you yourself cannot keep. Sabi ni Yeshua. Talit. Actually, ang talit is sabi doon, put the sit in the corners of your garments. So, ang interpretation ng mga rabbi doon is garments, yung square na ganito, ito yung sa corner. Yung iba naman, si Joseph Dumont, napansin nyo, meron siyang puting damit, tapos binutasan niya dito 4. Kasi garments. Yung sa atin naman, tinatali lang natin sa pantalon. Dapat may shirt. So, depende sa ano. Basta importante yung inobey mo. Kasi you will never know what reward you have by simple obedience. Diba? Amen. So, yun po yun. Pansin mo yung mga Muslim, may hawak-hawak na parang rosaryo. Oo. Yun yung talit nila. Yung beads na gano'n. Di ba, isang Katoliko, rosaryo ni Mama Mary, di ba? Ani Kwan, Our Father who art in heaven, glory be to the Father, Son, and paulit-ulit, tapos na. Pareho din. So yun din yun eh. Sama. Anong sabi ng Torah? Write them on the frontals between your eyes. Ano yung sinabi sa talit? When you see the tassel, so that you will not be swayed by your eyes. Kasi your eyes pala is nagwa-wonder. Ibig sabihin, actually, hindi lang eyes pati yung anything that you see, anything that you hear, anything that you feel, all the 5 senses can influence you. Kaya make sure Kaya 4 corners, paglingon mo, commandments, the frontals between your hindi mawala ang Torah. Ayun. Meditate on it. Pag-iisipan mo mabuti ang kautusan. Mouth. Pag-uusapan mo palagi. Okay? So kaya kami, pag nagtipon-tipon kami mamaya doon, yun yung ginagawa namin, pinag-uusapan namin. Ito pala yan. Yun yung maganda pag Torah Fellowship, no? Pinag-uusapan yung mga meaning ng commandments. Kaya po, so ano yung 10 Commandments? Ito yung table of contents ng Constitution ng Kaharian ng Diyos. Kasi ang Kaharian ng Diyos is bansa. Bansa.
ang pagkatawag niya sa Israel is as a nation. So it's a national covenant. So therefore, it's the constitution of the kingdom. Nagswear yung mga citizens allegiance to the king. Walang pagkaiba yung mga kapatid kung ang Pilipino magdudual citizen sa Canada o sa Amerika. Did you do that? Yes. Mag-swear ka sa konstitusyon ng Canada. Hindi sa pangalan ni Trudeau. Trudeau ba yun? Trudeau? Trudeau. I swear by the name of Obama Nation that will be the desolation of the Obama Nation. Hindi po, kasi yung presidente ng Pilipinas, ng Amerika, nagbabago. Pero ang konstitusyon, hindi nagbabago. Ang presidente ng Prime Minister ng Canada, nagbabago. Pero yung konstitusyon ng Canada, because the Constitution is what defines the nation. The purpose of the Constitution is to protect its people. The primary concern of the Constitution are the people living in that country. Kaya nga po, sa democratic form of government, pag nagkasala ang isang tao, hello? Diyan pa ba kayo? Yes. Pag nagkasala isang tao, ganito po ang nasasabi sa korte. People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Ang kalaban mo is ang buong Pilipino. Bakit? Ang nagbuo ng konstitusyon ay ang mga tao. We, the sovereign Filipino people, do promulgate this constitution with the help of Almighty God, generic name, hindi sinabi kung sinong Diyos yan. Yun. So, ibig sabihin, the concern of the Constitution is to protect its people for safety. Kaya, pag pumatay ka ng kapwa mo, you shall not murder, you'll be liable for the entire country, the people. Pero sa Torah, dun ka liable. First and foremost, dun ka managot. Bakit? Siya yung nagbigay ng buhay. Wala kang karapatan kumiling ng buhay ng iba dahil hindi naman sa iyo yan. Okay. Murder po ang pinag-uusapan doon, hindi po self-defense. Iba po yung murder sa killing. Kasi mabasa mo sa Torah, Diyos ang nag-utos sa Israel na pumatay. Sabi niya, when you enter into the land, you shall wipe out the people among the Canaanites. Wala kang titirahan kahit bata. Sino nag-utos? Diyan mo makita ang Diyos na nagagalit din pala. Bakit kaya? Ba't galit siya sa Canaanites? Kasi ang kanilang kultura parang umabot na sa kasubdulan, hindi na magbabago. Bino mo inaalay yung kanilang mga bata sinusunog sa Diyos-Diyosan nila, yung tinatawag na, sino ba yung Diyos-Diyosan ng mga Canaanites? Molek. Molek? So, pag nakita ng Diyos, wala nang pagbabago to. Ang Diyos nakakita nun wala na pong pag-asa tong mga tao na to. Siya na naghusga. O, inuutos ko sa inyo, patayin nyo sila. Parang Israel. Pumasok yung Hamas sa Israel. Ano ba ang purpose? Patayin po talaga. Wala namang sinanto yun Pati bata. Alam mo yung ginawa? Sinusunog. So natural ang Israel, papatay din. Alangan, kung hindi natin sila patayin, tayo yung papatayin nila. Ang tawag mo doon ay self-defense. Self-defense. Kaya, halimbawa po, may batas po sa Torah. Ito po yung batas sa Torah. Pag may pumasok na tao sa gabi, sa bahay mo, gabi, madilim, at napahamak mo siya, sabi ng Torah, absuelto ka. Bakit? Una, kung may maganda kang intensyon, bakit ka papasok sa gabi?
Lalo na kung may dala kang armas. Kung napatay mo yan, absuelto ka sa korte. Diba? Pero sabi ng Torah, ito yung plain, simple teaching sa criminal law to, no? Tsaka civil law sa Torah. Pag sa umaga mo daw siya, pumasok siya sa bahay mo umaga, hayag yung araw, mga liwanag. At napatay mo, mananagot ka. So natural, kaya nung tinanong ko yung pulis, may kaibigan ng pulis na istorya kwento-kwento, sabi niya, kaya gano'n dapat yan. Sa bahay, dapat meron kang, alam mo yung ratan, may kahoy ka o kawayan. Yung dala-dala mo sa pinto. Ang una mong armas mo is pamalo. Huwag agad itak. Kasi yung itak, isang ganun lang yun. Di ba? Kasi alam mo, sabi ng pulis, pag may hawak ka na pamalo at nakipaglaban sa iyo yung taong pumasok sa bahay mo, kahit napalo mo yan at namatayan, pagdating sa korte, saan yung armas na ginamit sa pagkapatay? Ito po yung pamalo. Doon pa lang makita, wala ka talagang intensyon na pumatay. Kasi ang gawak mo ay pamalo lang. Ha? May pamalo na may panungkit na ganon. Yung ginamit sa kwan, sa puso ng saging. See? So, iba po yung self-defense. Kaya we have the right. Kaya, pagdating sa self-defense, we have the right to protect our lives, to protect our families. So, in the end time, sa Goshen, of course, you have the right to fight back. Pero not to attack. So, yun yung protocol sa Torah. Kung basahin mo ang Torah, palagi silang iniiwasan ng Diyos sa confrontation. Ayaw ng Diyos ng direct assault. Bakit? Marunong ang Diyos. Kasi alam niya, lalong maging complicated kung magkaroon ng direct assault. So, ano yung lesson doon? Umiiwas ka sa guru. Diba? Huwag mong gayahin si Elvis Presley. You're looking for trouble? Came to the right place. So, alam mo, ito palang, Ten Commandments. I shared with you before, no? Na-inspire lang kasi ako kahapon doon sa OMA, sa Maharlika. Prerequisite talaga yung Ten Commandments. So, there's a rabbi that in YouTube, sa YouTube to, rabbi to, Orthodox rabbi, in-explain niya to. Kasi siyempre, matagal na nilang inaaral. Sabi niya, there is a parallelism, sabi niya, parallelism between these two tablets, sabi niya. So, in-equate niya itong dalawa, Anoki Yoribare, believe in God, tsaka murder. Sabi niya, what is the relationship, the parallel between murder and to believe in God? Sabi niya, literally, when the Torah says, I am the Lord your God, who brought you out from the land of Egypt, sinasabi niya, you believe in me that I exist. In fact, the word Yorevabe comes from the word Eye, Asher, Eye. I am that I am. Eye means to exist. I am that I am. Eye, Asher, Eye means to exist. So the name Yorevabe comes from the verb to be, which means to exist. Believe that He is the self-existing one. Ibig sabihin, siya yung Diyos na nag-i-exist. Talagang literally. Ano ba bang Tagalog sa exist? Yung nandyan. Buhay siya, nandyan siya. I-acknowledge mo na buhay siya. Hindi siya abstract na para bang hindi ka sigurado. Nandyan siya. Nandyan ba siya?
Nandito siya sa atin. Kaya kawawa yung nagpe-persecute sa atin. Kaya huwag niyo akong awayin. Naaway ko. Hindi, sinasabi ko lang kasi nandiyan yung asawa ko para hindi niya ako awayin. Ako na naman ang Biro lang. Natural lang yan sa mag-asawa magtatalo. Tag-uwar. Magtag-uwar ba? Mental ano lang yun. Yung mag-asawa, makita mo yung mag-asawa nag-argue. They are using the art of debate. They are practicing to perfect their debating skills. Tama yan, tama yan. Kaya minsan, sabi ko, oops. Pero ngayon may wisdom na ako mga kapatid, natutunan. Ibig sabihin, Sasabihin, nakikinig si bago ka magdebate sa asawa mo, try to listen and understand. Huwag ka muna mag-reply. Doon, huwag mong patulan. Mamalengke ka! Bumili ka ng isda. Anong sagot mo? Tilapia o bangus? Bili ka ng bigas. Brown rice o... Brown rice o white rice? Bili ka ng gulay. Albos o ano? Para wala nang away. Para hindi magaling. Kaya lang, dapat medyo galit ka konti para yung authority mo doon pa rin. Buli isda! Ano yun? Anong isda? Anong isda? Rena. Huwag lang hito. Yan ang nakita ko wisdom, mga kapatid. Parang Shema pala. Siya master. Parang hindi maganda yung advice na yun. Alin? Ay, nasa iyo yan, Brother Marvin, kung tatanggapin mo yung wisdom. Dagdagan mo pa yung wisdom ni Brother Ike. Para lalo, di ba, marunong, lalo pang maging marunong. So, mga kapatid dito, I am the Lord your God. Ten commandments to, ha? Akala nyo, ganyan lang to. Hindi to po ganyan makulit. Many times in the Torah, in the accounts of Exodus, Leviticus, Deuteronomy, God is asking, believe in me. Hindi ba kayo maniwala? I am the Lord. Hindi ba kayo naniwala? Pinakain ko na kayo ng 40 years. Hindi ba kayo maniwala na hinati ko na ngayong dagat? Kumbaga sa atin pa yan, ngayon mga, Brother Ike, ilang beses na ako nag-provide sa iyo na akala mo wala ka nang malapitang ibang tao, ako na lang. Hindi ka pa ba naniwala? Naniwala po. Pero tao lang po. Minsan nag-uusap kayo ng Panginoon, tao lang po. Naniniwala. Pero pag palagi nang nagpapakita ang Diyos sa iyo ng kanyang kapangyarihan, miraculous intervention, mga kapatid, stand still ka na lang, mga kapatid. Panginoon, kilala na kita. You will always intervene in behalf of your people. Amen. We are in danger, whether they are in need of troubles or in need of rescue, deliverance. You're always there. My job is to obey the commands, mga kapatid. Kaya mga kapatid, meron akong, marami ngayon nakikipag-chat sa akin, mga Torah keeper sa ibang bansa. Iisa lang yung pakay nila, mga kapatid. Mag-asawa ng Pilipina. Ano ba yun? Pupunta ako sa Pilipinas kasi gusto ko mag-asawa ng Torah keeper. Sabi ko, you're talking to the right person. Gusto ko, imbestigahan ko yan. Sino ba yung babae na yan? Imbestigahan ko. Alamin ko yung pastor. Ganun ba? Oh? Pwede ko naman reto. May rereto ako. Sabi niya, meron. Rereto.
Pero may mga kausap na sila eh. Matagal na May mga nililigawan na sila. Actually, may darating dito nga sa February 14. Valentine's Day. Sabi niya, pwede ba kami mag-shabat dyan ng aking fiancé? Gusto ko mag-tura. Sabi niya, sige, sige lang. Welcome. Basta tura, wala na akong masabi dyan. We are pro-tura. That's your life. Kasi, minsan kasi, yung mga Pilipina, hindi naman siya very serious pa talaga sa tura eh. No? So, but you will never know. That's why, kaya nga may Torah community para magpalakasan tayo ng bawat isa, di ba? Yung mataas kong faith, mahina mong faith, mahawaan kita sa malaking faith, di ba? Ano lang yan eh. So, what's the relationship? First commandment pa lang tayo. Oh. Believe that He exists. Meron ba talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Meron. Meron ba talagang Diyos na maghahari dito sa lupa? Meron. So, pag malalim ka na, meron talaga. Sure talaga yan. Ngayon, ano ba yung murder? What's murder? Ha? Ending the life of a person. Very good. Taking So basically, murder is something like, I don't want you to exist. I don't want you to exist anymore. Diba? I will try to end your life as if you will never exist anymore. So, what's the correlation? Remember that God exists and that person has the right to exist. Check na? Okay. 75 na, Brother Dencio. 75 na. There shall be no other gods before me. Sa Hebrew, lepanim. In my face. Sa harapan ko, dapat walang ibang Diyos. Wala, sabi ng Diyos sa Book of Isaiah, meron bang Diyos maliban sa akin? Wala akong alam na meron. Sabi, parang sinabi niya, ang alam kong Diyos, ako lang. Walang nang iba. Kasi I am the one who created everything. Kung meron man dyan, dapat alam ko. Diba? So, ibig sabihin, kingdom principle, mga kapatid, wala na talagang ibang Diyos maliban sa Diyos na ito. Wala na. Kaya, kung nag-isip ka na baka, hindi, maraming Diyos-Diyosan dun sa kapilya eh. 12 nga sila eh. The more, the merrier. Di ba? No? Bakit? 1,000,000 ba yun? Dumalo sa Nazareno daw? 15. Ilang milyon? 15,000 na tayo. 1,000. Milyon ba? O libo? Libo. So, yun, parang sinasabi, may iba pang Diyos. Ito. Yung maitim na kulot. Yun daw ay galing sa India daw yun, na tinalo sa Mexico ba yun? Na tinapon yung yung Diyos-Diyosan sa ilog, lumutang. Dahil binilid sa araw, umitim. Ayan. Pero kung sa China yun, singkit. So, gods, mga kapatid, alam mo yung salitang gods? Elohim. So, pwede pala, may mga Diyos, may mga Elohim pala na hindi Diyos. So, may ibig sabihin ng Elohim kasi, makapangyarihan. So, may mga kapangyarihan pala, pero hindi naman yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Oh? Pero ngayon, mga kapatid, marami pong klaseng Diyos ngayon.
kung ano yung pinaka-importante sa buhay ng tao, nagiging Diyos po yun. Kaya nga po, Cellphone. ang tao, pag nagsabat, alam mo, ang maganda lang talaga sa Torah, mga kapatid, sa mga Torah keeper, the sign of the Mosaic Covenant is the Sabbath. Ito na nga lang nagpre-preserve sa atin eh. Ito na lang po. Kung wala ito, I don't know. I don't know about our future. Honestly, I don't know where we're going. Without the Sabbath, it's just... Kaya nga, as much as Israel has kept the Sabbath has kept Israel. Kahit sa gera, tingnan mo Israel, they will not attack on the Sabbath. The soldier will cease to fire their arms on Sabbath because they know this is a way to respect God's commandments. To cease, to deceive. Di ba last time I explained to you the meaning of Shabbat Shalom? The word Shabbat comes from the word to cease and to dwell. Comes from the word Shevet and Sheva. To dwell and cease on the seventh day so that you can have shalom, peace, right peace, deliverance, safety, good health, welfare, blessing. Shabbat Shalom. So, ito yung principle talaga sa kingdom, mga kapatid. Actually po, kung meron nagsasabi, ito yung mabigat na. Kung may nagsasabi, wala na yung law, wala na yung Torah na yan, Ten Commandments, wala na yan. Iba ang Diyos mo. Iba ang Diyos mo. Yung Diyos nagbigay nito eh. Tapos sabihin wala. So may iba kang Diyos. Sino yung Diyos mo? Yung nagturo sa'yo. Yun yung Diyos mo. Sino yun? Yung theological belief mo, yun yung Diyos mo. Kasi ang Diyos-Diyosan can be an idea or an ideology. Turn into theology. Ideology that becomes theology. An idea that you becomes a religious idea. So if you have the idea that there is no more Sabbath, sabi ng Diyos, saan galing yung idea mo na yun? So iba ang Diyos mo. Kaya I was sharing the issue about wine, mga kapatid, and getting drunk, no? Sa mga kapatiran doon sa Davao. We were talking about is wine really allowed? How much wine is allowed? And can you not be drunk? So, of course, the Torah, there's no prohibition about drinking. It allows to drink wine, di ba? Pero, how do you control? Because the benefits of drinking wine, there's also non-benefits. Sabi nga ni Paul, everything is beneficial, permissible, not everything is. Alam mo, sagot ng isang kapatiran sa akin, Brother Rabbi Ike, marami naman klaseng kalasingan eh. Oh, sabi niya, tama. Tuloy mo. Sabi niya, mayroong lasing sa kapangyarihan. May lasing sa sarili. May lasing sa pag-ibig. May lasing sa kung ano-ano. Ibig sabihin, kung ano yung focus ng sa buhay mo, lasing ka doon. So, hindi lang lasing sa alak ang problema ng tao. Amen. Merong lasing sa kanyang religious belief. Parang mga Pentecostal. Naglasing-lasing. Pag linggo, nagtumba-tumba, lasing din yun eh. Di ba sabi ng Book of Acts, mga lasing ba yan? So, ang lasing pala, hindi lang pala sa alak. Panoorin mo yung mga TV. Lasing sa papuri. Nakakalasing yan, mga kapatid. Yung mga artista, gusto sila palakpakan sila. Lasing po yan. Diba? Kaya nga po, babawi ka na nga lang dito sa Torah eh. Lasing sa Espiritu? Ano pa, floating ka?
Kaya nga pag may tura ka, yun ang malinaw. Kahit ano mangyari, pinagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Pinag-iisipan mo palagi. Kaya ang Torah, mga kapatid, napakabuti. Ito talaga yung panlaban mo sa anumang uri sa mundo ng kung ano man yan na nag-i-influence sa buhay mo. Basta may Torah ka, you're on the right track. Sabi pa ng isang rabbi, kahit pag-gaano pa ang sitwasyon mo sa kasalanan o ano ba yung sitwasyon mo ngayon, one commandment at a time, sabi niya, that's enough to keep you going. Yun po yung difference, mga kapatid, ng may Torah sa wala. Kasi pag walang Torah, talagang mawala ka na talaga. Di ba? Thou shalt not have no other gods before me. Okay, it's already 6 o'clock. Ituloy ko lang. What is that? What's the parallel? Do not commit adultery. Okay. So adultery, what is adultery? Pangalawang asawa, adultery. Panglimang asawa, adultery. Hindi po. Adultery means sa human relationship tsaka sa Elohim, adultery is having other gods. Pag may iba kang Diyos, adultery yun. That's spiritual adultery. Pag sinabi mong walang Torah, adultery yun. You're committing spiritual adultery. Kaya pala sinabi ni Paul, you obey 9 commandments, you break one, you break all. Bakit? Buo kasi itong 10 utos. Lahat, ang 10 na ito ay interconnected, interrelated. Na-violate mo yung principle na isa, na-apektuhan mo yung isa. Na-apektuhan mo yung isa, ma-apektuhan yung sa isa. Pero hindi sinabi ni Paul na huwag mong sundin. Ang sinasabi niya lang, interconnected lahat yan. Ibig sabihin, this is a principle, mga kapatid. This is the moral principle na maliwanag talaga, mga kapatid. Kaya palang maraming tao umayaw sa Torah kasi ma-expose talaga yung buhay ng tao dito. Pero I'd rather be exposed than to put my salvation in a gamble, mga kapatid. So what is that spiritual adultery? Is having other gods. Having ideas outside the Torah is a spiritual adultery of the mind. Okay, sa human level naman, what is adultery? Okay, maraming hindi nakakaalam. This is a bit controversial, pero this is the truth. In a human level, adultery depends on the status of a woman. A woman that is married, anybody who will cohabitate with a married woman, whether he is single or married, commits adultery. So, a married woman, bakit ko sinabi? Because in Hebrew, there's no separate for wife and woman. Kaya maraming nalilito. Unless you look at a woman, lustfully, if you look at a woman, lustfully, you're committing adultery in your heart. Question, what kind of a woman? Kasi a woman in Hebrew, a wife is a woman, a single woman is also a woman, depending on the context. So what kind of a woman? Married woman. By definition, mga kapatid, adultery is mixture of sin. There is an entire section in the Torah which called prohibited mixture. They call this technically in Hebrew, kilayim. Improper mixture. May category yan. Sa relationship, forbidden mixture of seed. Ibig sabihin, sperm. So, modesty aside, mga kapatid,
Bawal makipagtalik ang babaeng may asawa sa ibang lalaki. Yun ang adultery. So, paano naman kung yung lalaki may asawa, nakipagtalik or may nakipagtalik sa ibang para at least alam nyo by definition. Adultery ba yun? Hindi po yun. Papasok po yun sa fornication. Oh. So, yung fornication naman, mas mababang kaso yun. May mga terms pa yun. Ano yung mga terms? O, basahin nyo yung Torah kung marunong kayo. Nakalagay doon. Yan ba ay pinayagan ng ama, ng babae? May mga kondisyones sa Torah yun. Pumayag ba ang magulang niyan? Yan, mga kondisyones doon. Pumayag ba yan? May dowry ba yan? May multa ba yan? May ganyan. May yung mga kontrata. Kaya na covenant may kontrata yun. Alam nyo bakit mga kapatid? Lately mga kapatid, meron akong na-minister na pastor sa Davao na sabi ni Brother Lord Jeep, meron tayong isi-share na Torah sa pastor. Kailangan kita, Rabbi, hindi ko kaya, magaling siya sa Bible. Pastor siya dati. Pinuntahan namin. Ganun ba? Naku, nag-i-English ako, ini-Englishan din ako. Sabi ko, magaling na. Question na answer, ano ba ang ministry mo dati? Sabi niya, dati ako sa deliverance ministry, healing ministry. Sabi niya, palagi ako nagpapasing. Ang edad ko noon, mga 27 years old, pastor na ako, sabi niya. So what happened to you? Sabi niya. Habang tumatagal sa ministry, ako yung tinatawagan ng mga grupo ng pastor pag may mga nade-demon possess, deliverance, mga may sakit. Ako yung pinakapambato ng mga pastor sa aming organisasyon. O what happened? Sabi niya, may pangyayari na nangyari sa buhay ko. Ano yun? Nanlalaki yung asawa ko. So, nagtapat na siya sa akin. Nanlalaki yung asawa ko. At nung nahuli ko, nalaman ng church, ako'y pinagsabihan ng mga superior ko na hindi ka na bagay mag-ministry. Kaya hindi ka mabuting halimbawa dahil wasak na yung pamilya mo. So, ang nangyari, simula noon, wala na siyang lakas na loob mag-ministry. Wala na siyang mukha. Kasi, ano yung ministry? Sabi ng mga superior ko, mga bishop, wala na akong karapatan ministry. Bakit? Yung asawa ko nangulo niya, nadamay tuloy ako. Here comes Brother Ike, who knows the Torah. Ganun ba? Tingnan mo na. Basahin natin, Deuteronomy 24. If a woman commits adultery, send her a bill of divorce and send her away. Ibig sabihin, a man can divorce a wife who commits adultery. Yun yung batas ng Diyos. Alam mo ba, sa Torah, a woman cannot divorce a man. You cannot. Even in Israel today, a woman cannot divorce a man until the man will sign. Because it is a law in the Torah that only men can divorce the wife, not vice versa. Pag hindi pumirma ang lalaki sa divorce paper, walang divorce mangyari. What's the logic behind that? Because pag ang lalaki mag-divorce, sigurado siya sa decision niya. Pero kung ang babae gusto mag-divorce, alanganin kasi babae nga siya. Baka nadala lang siya ng kanya. Hindi papayag ng Gabriela, siyempre, sa Pilipinas. Kasi nga, batas nga ng Diyos ang pinag-uusapan, magkakalaban minsan sa batas ng tao. Tingnan niyo mga kapatid ha, nung binasa ko yung sa kanya yung Deuteronomy 20 para, alam mo sabi sa Bisaya, na alang mang di ay na. Alam mo sa Bisaya, pag nandyan lang pala yung batas na yan. Sabi ko, Brad, wala kang kasalanan. Hindi mo, kahit pasabihin mo nalaman ng buong church, nagano niya yung asawa mo,
Hindi mo kasalanan yun. Wala kang kasalanan, pastor. Dapat taas noo ka mag-ministry. Amen. Umiyak siya, mga kapatid. Umiiyak siya. Ganyan pala ang Torah. Kaya yan ang Torah na tinatawag nila law. Hindi nila maintindihan. The Torah, the purpose of the Torah is to remedy the situation. Hindi para gawing kaligtasan mo yun, kundi batas yun to solve a human condition and a problem. Doon nag-umpisa ang aming sharing, mga kapatid, sa pastor. Binisita-bisita namin. Ngayon, mga kapatid, nangangaral na ng Torah, mga kapatid. So, incidentally, dahil lang sa pangyayari yun, dahil sa alam ko sa Torah, sabi, nilip up ko siya, wala kang kasalanan, hindi na mo ikaw ng ano niya eh. So, wala, guilt-free siya ngayon. So, nakabawi na siya ngayon. Nagkrusada na kami doon. Incidentally, radio, commentator. Kaya, pag-pray natin, baka pagbalik ko doon, meron na tayong radio program, mga kapatid. Torah radio program. 101.5 FM. 5 p.m. to 7 p.m. So, yun po yung nangyari doon, mga kapatid. Naintindihan niyo po? See? When you know the law, you help people to be free from false mindset. Hanggang dyan na lang po muna tayo sa commandment na yan. Tuloy na lang natin sa 3rd commandment, 4th commandment, hanggang 10th commandment. See? Hindi mo basta-basta magpaliwanag yan. Amen? Shabbat Shalom po. Tayo po tayong lahat. 6:50 na. As usual, we need to finish by 6 p.m. sundown because that's our, system. Shabbat Shalom. We're going to continue this series about the 10 Commandments. Next time, this is Brother Ike. You can email me at goike@yahoo.com 0931-107-4071. This will be uploaded in my YouTube channel, Brother Ike. Thank you po. Shabbat Shalom. Shabuato.